Ito ang inyong lingkod na nagpabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Abante, sinabing yari ako kapag naging presidente si Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita na itong si Congressman Benny Abante na kasama dito sa Quad Committee na tila ba nagko-question dito sa budget ng opisina ng Vice Presidente ay sinabing mayayari or dito nga natin makikita na mayayari na ito sa nalalapit na eleksyon kapag itong si Vice President Inday Sara Duterte ay naging presidente. Vice President Sara wala nang balak dumalo sa susunod na Congress hearing dahil nga sa mga pagbabastos na ginagawa ng ating mga kongresisti sa kanya at ang pagwalang respeto sa kanya bilang isang vice-presidente or dahil or pagrespeto sa kanyang opisina. Dito nga natin makikita mga kaibigan na naglalabas ng or lumabas na nga ang tunay na kulay ng mga kongresistang ito at tila ba wala na talagang integridad at naging mga tapang-tapangan na lamang dahil nga wala na si President or si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang posisyon. Ngunit kung natin maaalala, itong mga kongresistang ito ay sobrang tahimik ng itong si former President Rodrigo Roa Duterte ang presidente pa ng ating bansa. Ngunit ngayong hindi na siya ang presidente at namumuno sa ating bansang ito ay tila ba lumabas ang tunay na kulay nitong mga kongresistang tiwaling ito, lalong-lalo na itong si Abante Franz Castro, Stella Kimbo at marami pang mga tiwaling mga kongresista, lalong-lalo na ang bumabatikos at nagpapahiya at hindi raw may respeto dito sa opisina ng Vice Presidente. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano kabastos at karumi nga talaga itong House of Representatives nung itong administrasyon ni Kuting na. Dahil nga ito sa pamumuno nitong si Tambaluslos Romualdez na kilala ring pinsan nitong mga ating presidente na si Kuting ng Junior o Kuting ng Norte or si Kuting Junior. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, syempre huwag kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Ngayon ho, siya ho ang simbolo ng isang matinong government official. Patrick Jed Mabilog, palakpakan. Pinuri-puri pa ho yung si Mabilog dito sa ano na to, dito sa hearing na to. At mamaya ho, papakinggan ho natin ang pagpatak ng mga luha nitong si Mabilog. Ha? Kumusta naman ho yung Iloilo? Noong yang si Patrick Jed Mabilog ang mayor nyo dyan. Diba? Simple lang naman ho yan. Lagi ho natin sinasabi dito sa PH Update, kung kayo ho, hindi hinawakan, ni tinignan, ni sinulyapan yung ipinagbabawal na pulburon na yan, hindi masasangkot ang pangalan niyo dyan. Tama, mali. Kasi kung sinasabi nyo, pati yung mga ordinaryong Pilipino, nasangkot dyan sa ipinagbabawal na droga, malamang sa malamang, nasama sa drugs watchlist ni Tatay Digong, malamang sa malamang, hinawakan, tinignan, o di naman ho kaya nakialam sila dyan sa issue na yan. Wala pa ho tayong kakilalang kaibigan natin na nasangkot dyan sa issue ng ipinagbabawal na ano na yan, gamot, na kung saan ni hinawakan o tinignan, hindi ho nila ginawa dyan sa ipinagbabawal na gamot na yan. Kaya kayo, pagka nasama dyan sa listahan ni Tatay Digong, malamang sa malamang, involve ho kayo dyan. Hindi ko sinasabing involve itong si Mabilog, basta ho alam natin nagtago yan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino bang uunahin natin? Si Atras Abante o ito si Jed Patrick Mabilog? Ito mga kababayan, pakinggan na ho muna natin itong kay Atras Abante. Pakinggan ho natin. Ito, ano lang naman ho to, 1 minute lang ho ito. Para marinig nyo lang ho na itong matanda na to na walang pinagkatandaan,
bira ng bira kay VP Sara, duwag naman pala. Mantoko. Ito. Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung Kainaw natin siya yung mamaya. likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh, yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern paano pag naging presidente yan. Yari. Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Ramdam ho netong si Atras Abante na mayayari talaga siya pag kung sakaling maging presidente itong si Vice President Sara Duterte. Himayin ho natin. Maging sila dyan sa House of Representatives, alam ho nila na politika lahat ng nangyayari ngayon dyan sa House. Ang pagbulat-lat o kung ano-ano mang pinaggagawa nila dyan sa mga hearing sa House of Representatives. Maging itong si Atras Abante, alam mo niya na pamumulitika yan. Kaya kung ako sa iyo, sir, sa bagay, baka naka-oo ka na o di naman ho kaya, meron na kayo na pagkasunduan. Kumbaga meron ng gentleman's agreement, ika nga, dyan sa mga ano na yan, dyan sa mga quad committee, dyan sa mga maiingay na congressman sa House of Representatives. Di ho natin alam, baka hindi na ho makakabalik itong si Atras Abante dito sa naumpisahan niya na to. Kaya naman ano lang ho, weather lang yan. Alam nyo naman ho ang sambayan ng Pilipino. Hindi ho tulog, hindi ho porket kung ano-anong kabastusan, kababuyang pinagagawa nyo dyan sa quad committee na yan na ibinabato nyo sa mga Duterte. Hindi ho ibig sabihin nyo na naniniwala na ang sambayan ng Pilipino sa inyo, okay? Okay, ang bayani ho nila ngayon, linawin natin ha, ang bayani ho nila, itong si dating Mayor Jed Patrick Mabilog na nagtago na dahil nasa drug watch list ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa daw siya sa mga, pagkakadiling natin doon sa isang congressman kanina, isa daw siya sa larawan ng isang mahusay na government official. Diba? Palakpakan ho natin itong si Jed Patrick Mabilog. Dito sa bahagi ng video na to, pakinggan naman ho natin ang ambush interview dito kay Mabilog at pakinggan ho natin kung ano yung mga kanyang punto de vista. Grabe naman ang iyak mo, sir. Kasama ho ba saan yan sa script? Game. Takbo ka, Senador, sir. I just would like to thank the Quadcom committee for giving me the opportunity to be able to Mga dating nasa drug watch list, nagpinapasalamatan ng Quad Committee. Palakpakan. Ang galing, nakakabilib. Ayos. tell my own story and to tell the truth. And I hope that this will give me a better peace of mind, especially for my immediate family, my wife and my kids. So sana po that this is an opportunity for me to be able to live normally as an ordinary person. So, Mayor, anong nararamdaman? Message to former President Duterte? it's just like siguro the cost of the program is good. However, I hope that next, it was very clear that before when my name was mentioned, I was not in the list. So, and this has really like destroyed my life. So, anyway, I really have to live for me to be able to tell my story, and I forgive. Malamang sa malamang ho, umuwi yan si Jed Patrick Mabilog para dyan talaga ho sa hearing ng Quad Committee na yan. Binigyan ho, kasi magtatatlong taon na, tatlong taon na tong administrasyon na to, di siya umuwi. Malamang binigyan ho siya ng guarantee na walang mangyayari sa kanya masama kung sakaling umuwi siya sa Pilipinas. Kaya, para mag-testify dyan sa Quad Committee na yan.
So, para okay naman kung nakauwi na ho kayo at talagang, kung yan ang, sinasabi niyo at yan ang kwento niyo, sino ba naman ho kami dito sa PH Update para husgahan kayo. Pero hindi ho yun mababago ang katotohanan. Nakasama ho ang pangalan niyo sa drug watch list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy. Everybody has wronged me, being a Christian, and I just want to move on with my life as long as I can. So, Mayor, are you not filing criminal complaint versus President Duterte? Personally, I just want to, you know, Careful now, my friend. Di natin alam kung anong hawak ni dating Pangulong Rodrigo dito sa mga tao na to, kaya maghinay-hinay kayo. Hindi lang ho sila nahuli, hindi lang ho sila nakita noong mga panahon na yon. Pero hindi naman ho babanggitin ni Tatay Digong sa madlang Pilipino ang pangalan ng isang opisyal ng pamahalaan kung hindi ho siya na-involve o walang matibay na ebidensya na itong opisyal ng pamahalan na to hindi involved sa pinagbabawal na droga. Hinay-hinay lang baka nananahimik na yung buhay mo, mabilog kung ano pong 'di ba? Hindi mo natin alam. go back to my normal life. But this I have to discuss with the prodding of Congressman in the hearing that maybe we should file cases. I have to discuss it with my legal team. But personally, I really have to move on as soon as possible. Mayor, a question from our Filipino correspondent. Since na you mentioned that you want to go back to your normal life, does this mean naman na you're going to go back to politics and going to run for the mayor, or do you have any plans for 2025? After what happened to me, I planned before this thing happened to me. I was very known as a planner. I always plan everything in my life, including my life. So one realization is that it's not me who should plan my life, it's God. So so now I totally surrender my plans, myself to God, and whatever He plans, I will just have to follow. So right now, I have not even thought about it, but again, I couldn't say no because if God plans it, I will obey and I will follow. Mayor, yung naging testimony kayo, you're very emotional, you were sa during part. What made you feel more emotional dun sa naging testimony, naging statement niyo kayo? It was looking back of all the awards, of all the achievements, of all the good governance, of everything that you have done, and then suddenly you were nothing, hindi lang nothing, pero talagang Teka lang, ayusin ho natin. Kasi hindi porket marami ka natanggap na award bilang pagiging mayor mo, hindi na ho yung dahilan para hindi ho kayo mapasali sa drug watch list. Hindi ho pinag-uusapan dito kung kahit na sandamukal pa natulungan nyo sa inyong mga nasasakupan, hindi ho yun ang usapan ko kahit isang kwarto pa yung mga naging award nyo o yung mga ginawaran kayo nung kung ano-ano. Ang pinag-uusapan lang ho doon sa drug watch list, na involved ho ba kayo o hindi? Hindi ho yun. Hindi ho yung mga award nyo. Kasi kung talagang ginagampanan mo naman ang trabaho mo sa lugar mo, dyan sa mga nasasakupan mo, naka-receive ka ng award, pero kasama, nakikialam mo, nakikisawsaw ka dyan sa ganyang klaseng usapin, talagang mapapasama ho ang inyong pangalan sa drug watch. Sinasabi yung kay Patrick Jan Mabilog, pero hindi ho kasi pwedeng ikalad ka rin dito yung mga accomplishment, achievement niya dyan sa pamumuno niya bilang mayor. Hindi ho ganun yun. No, marami hong matitino, marami hong mayor na magagandang accomplishment, pero kasama pa rin sila sa drug watch list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At talagang inanuho nila, pinaliwanag nila, kinausap nila si Tatay Digong kung ano yung mga naging basihan, napasama sila. At kung di ho tayo nagkakamali, meron hong mga mayor doon na absuelto. Pero meron ho talagang mga nagtago, kagaya sa Mabalacat, nagtago yan. Yung, ano nga apelyido nun? Morales, nagtago din ho yun . Pero ito hong kay Patrick Jan Mabilog,
ito ho talaga yung na-amplify sa media kasi lumabas ho siya ng bansa. Puro talagang destroyed mentally, emotionally, psychologically. Parang it was the worst thing that ever happened in my life that I don't wish anyone to ever experience. Mayor, yung colonel at general na tumawag sa inyo, na nagbabala sa inyo, no? Yung nag-warn sa inyo, may communication po ba kayo sa kanila? I'm sure very thankful kayo sa kanila. I am very thankful to them and to their families. And the reason why bakit hindi ko pwede ibanggit kasi I don't want them to experience what I experienced. So, and I tell you what I experienced is the terrible thing that you could imagine of. It's the worst thing. Nabanggit niyo din, Mayor, about Mar Rojas, presidential candidate, na gustong iliin sa illegal drugs. Yun ba yung inuutos sa inyo? Yun ba yung inuutos sa inyo? Yun ang sinabi sa akin ng gano'n. Okay. Ano daw po? Na ano? Na ituro ko lang sila and then I'm off. Pero according to that general, hindi ko naman na-validate. Sinabi ko lang kung ano lang talaga ang pinag-usapan namin. Pero kailangan binanggit mo yung general para ma-validate na maayos at mapatawag kung talagang totoo yun. Kasi wala sa estilo ng dating administrasyon ng magpabagsak ng mga ang tawag dito, mga kalaban nila sa politika. Wala, hindi ho natin nakita yun. Maliban na lang kung talagang maraming ebidensya na talagang nagtuturo na ikaw involved diyan sa ganyang klaseng illegal na gawain kagaya kay Diliman. General po, sir. Hindi ko po pwede masabi. Nasabi ko na po siya. Sir, nabanggit niyo din General Diaz. Si General Diaz po, naging narco generals din. He was the regional director nung binanggit yung mga pangalan. Pero he was also named, sir, as narco general. Si General Diaz. Yun ang sinabi ko. Binanggit din yung pangalan niya nung binanggit yung pangalan ko. Ano ang information po para lumabas Nakita ko na I followed what was happening sa Quadcom hearing. And then, nung si Mayor ngayon na iniimbestiga, tapos alis, tapos huli, and then yung pastor na nahuli. So it was really, and we would see that this administration has been doing things right, especially in the preservation and protection of human rights. So I believe in this administration that is their purpose, the BBM administration. So I said, Palakpakan ho natin yung kung talagang dinidilaan mo yung tumbong ng administrasyon na to. Pinangangalagaan daw, preserba daw ng administrasyon ni Marcos Jr. ang human rights. Okay, palakpakan ho natin. Palakpakan ho natin. Pakita ho natin yung mga batang nawala at natagpuan nilang sinilid sa mga sako. Pakita ho natin yung mga kababayan natin na baha ngayong mga panahon na to. Pakita ho natin yung mga kawalang kaabog-abog tinutumba sa tabi ng kalsada. Yun ho ba ang human rights na pinoprotektahan ng administrasyon na to? Tanong ko lang dito kay Mabilog. Sa bagay, kakadating lang pala niya. Hindi niya alam kung anong tunay na nangyayari sa ating bansa. Mga minor de edad, sinisilid sa sako. Yun ho ang nangyayari ngayon. Yung wala hong human rights yung mga yon. Pagkatapos nahuli nilang kriminal, ang may sala, ang gumawa nung ganong karumal-dumal na krimen, lulong pala sa ipinagbabawal na droga. Pakinggan nun natin, ito si Patrick Jed Mabilog. Doon na ho tayo sa portion na tutulo na si Punya. panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Wow! Sana Lagot si ang BBM. nadanasan naming paghihirap na
durog na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Pasensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil 7 taon po. Kailangan yan, kailangan yan sa script. Hirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako, at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamahalan at ng mga minamahal ko, Ilonggo at yung Iloilo na tinawag po Shabualized. Magandang araw po sa inyong lahat. Dakbanwas ang Iloilo. Bugal ko, my city, my pride. I am Iloilo, proud to be Filipino po. Ayun na nga mga kababayan, doon nung nagtatapos ang opening salvo nitong si Jed Patrick Mabilog. Ba't lagi ba natin nababanggit yung Patrick Jed Mabilog? Jed Patrick Mabilog, pakinggan nun natin ang pagtatanong nitong si Pimentel kay Mabilog. Ng elections na yon, President Rodrigo Duterte got only po 13.7% in the total number of votes in Iloilo City, which is his lowest percentage votes Sino po all bang over the nanalong country. presidential candidate doon sa Iloilo at that time? Si Your Honor, si Manuel Rojas po. Okay, dito So pati yung angulo kaya ito pa i-establish nila kaya galit si Tatay Digong dito kay Jed Patrick Mabilog dahil natalo si Tatay Diggs diyan sa Iloilo. Ganun ho ba 'yon? Mr. Chair. po tayo sa paragraph number 4. So nung nalaman mo, Mr. Mabilog, Mr. Chair, na ikaw kasama sa narcolist, ano hong ginawa ninyo? Did you try to reach out to the police authorities to clear your name? Or did you ask some of your friends, dahil ikaw ay isang mayor, natural, may mga kakilala ka dun sa regional police office, meron kang kilalang mga police dun sa provincial police office. Hindi ka ba nagtanong-tanong bakit nasali yung pangalan mo dun sa narcolist? Ano hong ginawa ninyo nung nalaman ninyong kayo ay kasama sa narcolist? Your Honor, una po ay meron pong instructions from the Chief of Police to surrender all firearms. And then the next thing... Sandali, Oh, Mr. Chair. sorry, Your Honor. Sinasabi mo ngayon na pinuntahan ka ng Chief of Police para isurrender ang mga firearms mo. Was this after na ikaw ay nasali sa narcolist or before ka nasali sa narcolist? After nasali sa narcolist. After nasali. PRRD narcolist, Okay, please Your Honor. proceed. And then, yung lahat na security personnel na naka-detail po sa mayor ay tinanggal. Yung ginawa ko, Your Honor, is pumunta sa then PNP Regional Director na bagong assigned at saka kinausap ko po siya kung ano po ang dapat gagawin. Philip. And then I explained to him all these programs that I have undertaken and the City of Iloilo's programs against illegal drugs. Pinapaliwanag ko po na ito po yung mga programa namin and that is why I was really wondering kung bakit po ako na isama sa lista po. Mr. Mabilog, hindi nyo pa po tinanong yung regional director nung nagkita kayo, Director, bakit ako nasali dito? Hindi ka ba nagtanong sa kanya?
Your Honor, I think I did. Kasi yun po, dala-dala ko po ito. Meron po akong compilation po, executive summary of the Iloilo City Anti-Illegal Drug Programs from 2010 to 2016. Ibinigyan ko po sila ng kopya kasi I always have this. This was a requirement by PIDEA that we submit reports to them annually. So, kumpleto po kami ng data, ng data to, at saka yun po sinabi ko, sir, bakit po ako nasali? Bakit po yung Iloilo ay most shabualized? Na ito rin po, ito po yung mga programa po namin na So ginawa. anong sagot niya sa iyo, Mr. Chair? Anong sagot sa iyo nung tinanong mo siya, bakit nasali ako sa narco-list when in fact I am the one heading the anti-illegal drug campaign in Pagkakasama ho sa drug watch list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, binibaby ho nila dyan sa pagdinig sa House of Representatives. Pero pagka yan ho, testigo na magpapatunay na walang ginawang kalokohan ng nagdaang administrasyon at talagang pinatupad lang nila ang batas, naku po, yari ho kayo dyan. Yung mga nasa drug watch list, na Iloilo. ayos. So ano hong sagot ng regional director? Your Honor, Observation lang sagot ho niya natin po, yun, ha? yung nanggaling sa taas, yung lista sa yung in-announce ng presidente, wala pa pong lista nun, sir, na Your Honor, na So in short, ibinaba. Mr. Chair, yung binabasihan lang ng regional director doon sa listahan na sinabi ng former president. Doon lang po niya nakuha yung pangalan ninyo without any validation. Ganun po ba? Yes, Your Honor. Dito po sa paragraph 6, Kindly wrap up, Congressman Pimentel. mahaba pa sana ito. Mr. Chair, can I have another 3 minutes na lang? Dito na lang po tayo sa paragraph 7. Since the announcement of my inclusion in this list, I was subjected to repeated threats to my life. Former President Duterte publicly singled me out numerous times. Kailan ho nangyari ito? Yung pinakita ho ninyo? Yes, Your Honor. Meron ka pang binagit dito na during in one forum, ito ba ay pinatotohanan mo? Doon sa isang event na sinabi niya, the mayor of Iloilo City, I identified him. Ito po ay sa sinumpaang salaysay ninyo on October 25, 2017 during the commemorative session and concert program of the ASEAN Law Association. Tama po ba to? Sinabi po ni former President, the mayor of Iloilo City, I identified him. This was broadcasted. I said, you are next. You're next. Totoo po ba ito? Yes, Your Honor, as have been shown in the video earlier po. So, for several times, nung nandito ka pa sa Pilipinas, you have been threatened by the President, napapatayin ka, you're included in the narco list, and you deny this. Yes, Your Honor. I did deny it, Your Honor. So, Mr. Chair, since my time is up, I just want to establish that indeed, probably or highly likely, Mr. Mabilog was just a victim of unfounded, baseless accusations which was part of the drug war. Huwag mo naman kami lukuhin, sir. Lahat ng intel nasa presidente. Huwag niyo naman sabihin unfounded. Hindi pwedeng unfounded allegation kay totoo. Kayo naman, presidente. Maglalabas siya ng mga ganong klaseng litanya dahil lang mababa ang nakuha niyang boto sa Iloilo. Kayo naman. Siguro yung mga ordinaryong gullible na loyalista at talyanista maniniwala dyan. Pero yung mga nag-iisip na Pilipino, imposible yung mangyari yun. Lahat ho ng impormasyon, pagka naging presidente kayo, mga sensitibo, lahat ng impormasyon, nasa kamay niyo ho lahat yan.
yung alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago niya sabihin yung isang politiko na involved sa ipinagbabawal na droga, marami hong